ano ba yung iba? Lala Food. Grab Food. Grab Food. Hindi, yung iba pa. Angkas, Joyride. Yan, Joyride. Oo, Joyride. Meron pa yung Move It. Saka yung isa yung InDrive. Ayun, mas mura ng konti yung meron din yung InDrive. green na taxi. Ay, yung parang galing Vietnam? Oo, yung parang electric na mga taxi. Yun ba yung pinapara o kailangan i-book mo rin? Hindi ko pa na-experience. Electric daw kasi yun. Sinasabi na green, mas mura daw ang pamasahe. Alamin natin kung bakit ba meron mga surge na ganyan. Sa pamamagitan po ni Ginoong Ronald Gustilo, siya po ang national campaigner ng grupong Digital Pinoys. Good morning po. Good morning, Sir Ronald. Hello, good morning, Sander. Good morning, Ma'am Angel. At magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Sir Ronald, dahil nga magpapasko, ito yung ilan nagiging problema ng ating mga kababayan. Talaga namang labis-labis ang pagtataas sa mga pamasahe, sa mga TNVS at kadalasan inauwi pa sa pag-cancel ng mga biyahe. Ano po yung nakikita niyong epektibong paraan, Sir Ronald, para po sa Digital Pinoy para po mapigil ang sobrang surge pricing ng TNVS ngayon nga pong panahon ng Kapaskuhan? Well, alam niyo, ang numero unong rason kung bakit tumataas yung pamasahe o tumataas yung rate ng surge fare sa panahon ng Kapaskuhan ay yung kakulangan talaga ng supply. At alam mo, yung isang malaking factor dyan, yung talagang bigat ng daloy ng trapiko. Kaya mahalaga po na ngayon pa lamang po ay makapaghanda na po yung ating mga local traffic bureaus at ang ating MMDA nang sa ganun ay maging handa po sila doon ho sa incoming na holiday rush. Kasi alam nyo, yung mga simpleng pagre-revisa ng mga plano nila sa panahon na sumisikip yung daloy ng trapiko dahil sa holiday rush, napakalaki ho ng epekto. Halimbawa, kahit yung simpleng pag-a-adjust mo ng pick up and drop off point sa mga malls, sa mga pampublikong lugar na dinadagsa ng mga tao, may malaking factor yan para maibsan yung daloy ng trapiko. So, hopefully, pinaghahandaan na nila yan ngayon. And at the same time, yung pagtitiyak na mayroong sapat na supply ng mga sakyan na namamasada sa oras na kinakailangan sila ng ating mga kababayan. Papaano po yun? Yung galaw po ng tao parang nadoble nga po. Dito pa lang sa Metro Manila, sobrang traffic na. Baka ho talagang kulang po yung bilang ng ating mga TNVS para po sapatan yung bilang naman ng mga commuter. At yun din naman po yung ibabangga nitong mga ride-hailing companies na ito. Kaya po meron silang pagtaas ng pamasahe. Kaya sa tingin ko, another vehicle na ilalagay mo sa kalsada ay lalong mas magpapabigat sa daloy ng trapiko. Sa pagtingin namin, sapat yung bilang ng mga TNVS na namamasada ngayon para matugunan yung demand. Ang kinakailangan lang, siguruhin ng mga platform na yung kanilahong mga driver, yung kanilahong mga sasakyan, ay namamasada ho sa oras na lalo ho sa rush hour. Although naiintindihan natin, mahirap talagang mamasada, mahirap para sa kanilang bumiyahe kung napakabigat ho ng daloy ng trapiko, Kaya nga ang panawagan natin, ayusin yung traffic management. Nang sa ganon, itong mga driver naman, mga kaibigan nating mga driver, ay kumbaga ganahan namang lumabas. Kasi nga naman, naintindihan, alam nila na sa panahon ng demand, mataas ang demand, makakarami rin sila ng biyahe. Pero kung maiipit ka nga naman sa traffic, tatagal ang turnaround mo, talaga hong nakakawalang gana bumiyahe. Pero kailangan din ho nating tandaan na yun hong mga prangkisa na ibinigay ho ng LTFRB ay ang kakaibat ho niyan ay yung responsibilidad na sila ho ay mamasada lalo ho sa oras na kinakailangan ho sila ng ating mga kababayan. Sir Ronald, meron po ba kayong datos kung gaano po kalaki yung itinaas ng pamasahe tuwing Disyembre kumpara nung mga nakalipas na panahon? Actually, yung surge pricing naman kasi umiiral siya the whole year, Pero nagkakaroon lang ng mga extraordinary na pagkakataon na talagang halimbawa pagka merong mga lugar na halos lahat kumbaga doon sa halimbawa sabihin natin sa Ortigas na yung mga opisina diyan halos sabay-sabay na same na araw ay nag-Christmas party, same oras na matatapos. So magkakaroon ng spike o di kaya ay yung
nagkaroon ng malakas na buhos ng pag-ulan. So kung nagkaroon ng pagbaha doon sa paligid, ay talaga hong tataas din ho yung pamasahe. No? Ang pinapayagan ho kasi ng LTFRB ay twice the fare. No? So ang computation kasi ng pamasahe ng mga TNVS ay base fare plus oras ng ibinahe at yung oras ay yung distansya ho ng biyahe. No? So may mga kaakibat ho na halaga yan. No? At yung surge fare, ipapatong mo ho doon. Minumultiply ho yun ng times 2, pero may mga platforms ho na parang times 1.5 lamang yung kanilang pinapataw. Pero syempre, ang tanong pa rin ho ng ating mga kababayan, sinasabi nga ho nila na times 2 o times 1.5 lang, pero bakit sobrang taas? Kasi meron ho tayong mga obserbasyon itong mga nakaraang araw, sa mga araw na napakalakas ho ng pag-ulan, na yung mga biyahe ho na yung mga dating nabubuk naman na sa halaga lamang ng 200 ay nagiging 450, nagiging 500 kasi nga umulan, no? So, ito ho yung mga bagay na kailangan kong agad na matugunan ng LTFRB. Siyempre, yung isa pang dyan, yung pag-aaral dun sa algorithm talaga, yung auditing ng algorithm na nagdidikta. Kasi sa totoo, yung mismong sistema na ho, yung mismong system ho ng mga TNVS platforms, yung nagdidikta kung magkano ho yung magiging pamasahe. Ibig sabihin, AI na ho yan, algorithm ho yung nagdidikta niyan. Hindi ho yan dapat, kumbaga, minamanipula ng mga tao para, dapat ganito yung pamasahe sa araw na yan. Hindi ho. Kumbaga, kailangan ho maging transparent ho sila sa parting yon. Nang sa ganon, masiguro ho ng ating gobyerno na tama ho yun hong nasisingil sa ating mga kababayan. Sir Ronald, tingin nyo ba it's about time para po i-revisit na ng LTFRB yung kasalukuyang fare matrix po ng mga TNVS? Actually, yung fare matrix, kailangan tumugon din talaga siya doon sa nagbabagong kalagayang pang-ekonomiya ng ating mga kababayan. Kasi sa totoo, maraming mga kababayan natin na driver ng mga TNVS platforms ang nagrereklamo dahil mahina na daw yung kinikita nila. So, kailangan tignan talaga. Una, meron bang oversupply kaya humihina yung kita nila? O di kaya masyado na bang mataas yung komisyon na sinisingil sa kanila? O talagang mataas yung presyo ng gasolina? Kaya ito yung mga kailangan ikonsidera sa pag-aaral doon sa fare matrix. Kasi sa totoo, kailangan tumugon din naman ito doon sa pangangailangan ng mga driver kasi kung hindi na ito makakatugon, sila rin mismo mag-aalisan na sila dyan sa paghahanap buhay na paggamit o pagmamaneho ng mga sasakyan para sa mga TNVS platform. Pwede bang kontrolin ng LTFRB yung kanilang yung kanilang presyo? Yes. Nasa mandato naman ng LTFRB doon sa yung pagsiset na kung magkano yung pamasahe, magkano yung mga rate na sisingilin no. Pero syempre dahil nga dynamic din itong TNVS, kumbaga mas yun nga merong surge pricing, merong distance and time traveled, no. So mas mataas siya di hamak kaysa sa mga taxi, pero ang binabanggit nga pwedeng mas maganda yung serbisyong binibigay nila, or at least yun yung ipinapangako nila, mas maganda yung serbisyo na maibibigay nila, mas komportable, etc. And it comes with a cost. Naintindihan natin yon. Pero siyempre ang tanong natin, pasok ba ito doon sa itinatakda ng LTFRB na patas na pamasahe para sa ating mga commuter? Sir Ronald, baliban po sa surge pricing, usong-uso rin ngayon yung cancellation ng mga biyahe. Lalo na kapag sabihin ng mga driver, ang layo po kasi. Okay, naplatan. Oo, or masyadong traffic po. Daw. Ano po yung suggestion, Sir Ronald, ng Digital Pinoy para mabawasan yung mga cancellation ng mga driver, lalo na yung tinatawag po nila na unfavorable na mga destinasyon? Nasasabi malayo, matraffic. Well, actually, yan kasing nasa prangkisa nila, talagang pwede nila ihatid dun sa mga location na yun Ibig sabihin talaga kung kapag in-applyan mo yung prangkisa, alam mo dapat na pwede ka talagang maibato dun sa mga lugar na yon. At yung hindi pagtanggap doon sa mga booking o yung pag-cancel doon sa booking na ang dahilan ay dahil malayo, yan,
yan ho ay tingin ko violation ho yan kasi may refusal to convey yung serbisyo para doon sa pasahero, no. Kumbaga, yung violation na pagtanggi sa pasahero, yan ho mismo yon, 'di ba? Kaya ho natin diyan, siyempre yung mga platform sa pagkakaalam ho natin, meron din naman silang mekanismo laban doon sa sobra-sobrang kanselasyon, ano. Pero siyempre kailangan nilang tiyakin na yung kanilang mga driver ay talagang handang magserbisyo kasi bagamat naintindihan natin yung sitwasyon ng mga driver, paano naman ho yung mga commuter, 'di ba? Yes. 'Di ba? Kasi pinasok niyo ho yung hanap buhay na 'yan at Totoo. alam niyo ho na pwede ho kayong mabatuhan ng booking na papunta ho sa mga lugar na pasok ho sa area of service area ho ng inyong platform. So kung hindi nyo pala ho gusto pumupunta doon, mabatuhan ng booking papunta doon, bakit pa ho kayo nagmamaneho? So, kailangan ding tutukan ng LTFRB to. And at the same time, meron kasing platform ngayon na pwedeng mamili yung driver ng booking na tatanggapin niya, no? So, ito yung isa sa mga tinitignan natin kasi kung parang technically parang pamimili din yun ng ng pasahero, 'di ba? So sa pagkakaalam natin, sa limitadong kaalaman natin sa batas patungkol sa public transportation, ipinagbabawal naman yung pamimili ng pasahero. Yun yung mga taxi na namimili ng pasahero sa airport, sa mga bus terminal. Opo. Hinuhuli ho nila, 'di ba? Bakit itong TNVS na platform na 'to pinapayagan ng ganun, no? So kailangan pag-aralan ito kasi kung mamimili lang din naman pala ng pasahero, kawawa naman ho. Yun hong mga commuter na handa namang magbayad. Correct. At in line with that, Sir Ronald, tingin niyo po ba sapat yung mga penalty na ipinapataw po ng LTFRB sa mga operator at mga driver na lumalabag at kung sakasakaling hindi po sapat, ano yung mga posible na nakikita nyo na po pwede pong idagdag? Sa tingin natin, sapat naman, no? Ang problema kasi talaga dyan, at least nung nakaraang pamunuan ng LTFRB, yung kanila hong decisiveness na aksyonan ho yung mga reklamo. Alam nyo, talagang ikinalulumo natin nung panahon ni Chairman Guadis, ang dami hong reklamong isinampa ho ng Digital Pinoy dyan, pero hindi naman ho natutugunan, 'di ba? Meron lamang iilan na natugunan, pero marami ho sa mga reklamo ang hindi naman pinansin. So hopefully ho ngayon ho sa pamumuno ni Attorney Vigor Mendoza na nung nasa LTO ay maganda ang performance, maging mas decisive ho ang LTFRB laban ho sa mga violations na kinocommit nitong mga driver, mga operator at mismo mga platform. Opo, at sa ibang paksa pa po, Sir Ronald, bagamat natanong na namin kayo dito dati, baka meron po kayong paalala sa ating mga kababayan na sa naglipa na naman po ng mga scam ngayong Kapaskuhan, digital scams. Oo, nako, mag-iingat po tayo mga kababayan. Ngayon panahon ho ng Kapaskuhan, naglipa na ho yung mga online shopping scams, yung mga nagpapanggap ho na mga lehitimong mga institusyon na kesyo meron ho kayong ngayon ho, talamak ho ngayon yung scam na text na spoof message mula ho sa LTO na sinasabi na kayo ho ay may violation at may kailangan ho kayong i-click na link. Wag niyo hong i-click yung link kasi ho ito ho ay mananakawan ho kayo ng impormasyon at mananakawan ho kayo ng pera. And at the same time, balik tayo dun sa online shopping scams. Alam ko ho yung convenience na dala ng online shopping kaya maraming sa ating mga kababayan yung tumatangkilik dyan. So kailangan po maging mas makilatis po tayo doon ho sa ating mga katransaksyon at kung maaari po, doon na lamang ho tayo sa mga established na online shopping platforms mamili ng gamit at mga pangreregalo. Kasi ang problema ho ngayon, kung hindi ho tayo sigurado doon ho sa ating katransaksyon, ay baka ho ma-scam pa ho kayo. At least doon ho sa mga established at lehitimong mga platform, meron ho silang malinaw na refund and return mechanism. So kung peke, tira yung inyong mga item na mali yung item na matatanggap, pwede nyo ho itong isoli sa kanila at sila ho mismo ang gagalaw dyan. At
matutulungan ho kayo ng ating mga ahensya ng ating gobyerno kung sakaling hindi kayo i-refund. So nandyan ho ang DTI Consumer Protection para ho alalayan kayo doon sa mga lehitimong online shopping platforms. At kung sakali naman po na meron pong pagtatangka na kayo ay iskamin o kayo ho ay nabiktima, huwag ho kayong mahihiyang magsumbong. So yung atin hong mga kaibigan sa CICC 24/7 ho ang kanila hong hotline, yung hotline 1326. Pwede rin ho kayong magpadala ng mensahe sa Digital Pinoy at tutulungan ho namin kayo sa pagre-report ho sa ating mga kinauukulan. Opo, maraming salamat po Sir Ronald. Sa Thank you ulitin. po. Maraming salamat din po. Mag-iingat po tayong lahat. Magandang umaga po. Si Ginoong Ronald Bustillo po ang National Campaigner ng Digital Pinoys. Ayan, I'm sure